Isa na namang halimaw na performance ang nagawa ni Kay Sotto sa kanilang second game laban sa team ng Livangka Hokkaido para sa kanilang weekend back-to-back games at nakuha pa ni Kay ang panalo. Monster performance, ito ang masasabi natin sa laro ni Kay. 20 points, 14 rebounds at nagbabalik na ang Kay Sotto na dominant sa loob ng paint at heto na nga unti-unti na naman niyang nakukuha ang atensyon ng media at ng mga scouts. Bihira ang ganito, kagagaling lang sa malalang injury pero nakakapag-adjust at nakakapag-perform na ng mabuti. Footwork ng isang 7'3" ipinakita ni Kay sa kanyang opensa kasabay ng paggamit niya ng kanyang height at kung ganito nga ay malabo na talaga na maabot pa ng defender ang tira ni Kay Sotto. Swabing-swabe ang naging opensa ng isang 7'3". Sa play na ito maganda ang depensa ng kalaban pero mas maganda lang talaga ang galawan ni Kay Sotto sa opensa. Meron pa tayong nakita, parang meteorite ang bagsak ng bola sa follow-up dunk ni Kay. Sabi nga ni Josh Bet, sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin na pangbabash pero ang stats at video mismo ng mga plays ay hindi nagsisinungaling. Ito ang naging patama ni Josh Bet sa mga bulag sa performance ni Kay Sotto. Malakas talaga ang team ng Koshigaya Alphas kung ito ang kanilang lineup kasama si Kay. Ang problema lang talaga ay ngayon lang nagamit ng Koshigaya Alphas ang kanilang buong lineup dahil kababalik nga lang ni Kay mula sa injury. Swabing mga plays, may pagkakaisa sina Kay, Jarrell Martin, Anthony Clemons at yung dalawang magaling na guards ng Koshigaya Alphas. Kayang-kaya nila natalunin ang isang malakas na team. May pag-asa pa naman ang Koshigaya Alphas, ito ay kung sunod-sunod ang kanilang panalo hanggang sa buwan ng Mayo. Pero alam naman natin, malalakas rin ang ibang teams dito sa Japan B1 B-League at minsan rin maging yung mga mahihinang teams ay nagkakaroon ng outstanding na performance kaya naman minsan mahirap rin na ma-predict ang resulta ng laban. Kay Sotto performance, wala tayong masabi, napaka-solid ngayong araw at pasalamat talaga tayo at naging matagumpay ang recovery ni Kay. Halos walang nagbago sa kanyang laro. Nandun pa rin yung 7'3" na kayang maging dominant sa loob ng paint, kayang-kaya na makipag-pisikalan, banggaan at yung pag-pivot ni Kay ay nandun pa rin. Dito tayo kinabahan noong una dahil pwedeng naapektuhan ang pivot moves ni Kay dahil sa injury pero nakita naman natin na kayang-kaya pa rin ni Kay na gumalaw ng swabe kahit kagagaling lang nito sa injury. Matutupad na nga ang isa sa gustong mangyari ni Coach Tim Cone para sa Gilas team sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ito ay ang pagkakaroon ng Gilas ng isang Kay Sotto. At good news para sa ating national basketball team, ang performance na ipinapakita ni Kay sa Japan B1 B-League, unti-unting nakaka-adapt at nakakapag-adjust sa hardcourt mula sa mahigit na 1 year na pagkakahinto sa paglalaro ng basketball. At yung opensa at depensa ni Kay ay kitang-kita natin sa laro niya, maging sa pagkuha ng rebound, nagagamit pa rin niya ng maayos ang kanyang height o yung diskarte niya bilang isang big man nandun pa rin. Depensa ng isang 7'3" player, dala-dala pa rin Kay, palaging may pressure laban sa kalaban. Kung si Kay ang nagbabantay sa loob ng paint at good defense ang resulta para sa team ni Kay, madalas nagmimintis ang tira ng kalaban kung si Kay Sotto ang nagbabantay at kung nasakto naman ng harapan ang pag-atake ng kalaban, imposible na malamangan mo ang isang Kay Sotto, hindi mo maiiskuran si Kay ng harap-harapan. Heto na nga ang isa sa inaabangan natin, ang pagkakabuo ulit ng Gilas Big 3 na napansin ng coach ng New Zealand. Mga players na maganda ang performance para sa kanya, Kay Sotto, Junmar Fajardo at Justin Brownlee. Aminado ang coach ng New Zealand na silang tatlo ang nagpahirap sa kanilang team noong sila ay nagawang talunin ng Gilas at ngayon na home court na ulit ng Gilas laban sa team ng New Zealand ay maganda ang chance natin na manalo. Pwede nating ulitin ulit ang panalo laban sa team ng New Zealand. Mahirap pero ngayon nabuo na ang lineup ng Gilas, nagbabalik si Kay at Justin Brownlee naman, todo na sa kanyang conditioning, malapit na ang mga laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia. Ang maganda pa dito kay Kay Sotto sa Japan B1 B-League, unti-unting nakakapag-adjust at mas nasasanay ang kanyang katawan sa aktwal na laro at mas magiging pulido pa ang kanyang galawan pagdating ng FIBA World Cup Asian Qualifiers second window. May ilang laro pa si Kay sa Japan B1 B-League bago ang laro niya sa Gilas, kaya nga mag-aagawan ni Kay Sotto na makapag-adjust at mas magiging malakas laban sa team ng New Zealand at Australia. 4 games pa lamang ang nalalaro ni Kay Sotto sa Japan B1 B-League at ang resulta na nakita natin mula sa kanyang laro ay maganda. Kapag nagkasama ulit sila ni Junmar Fajardo, mas solid pa ang kanilang magagawa sa loob ng paint dahil iba rin ang laro ni Kay sa sistema ni Coach Tim Cone at alam na alam ni Coach Tim Cone kung paano gamitin ang Junmar at Kay Sotto combo. Pinakamalakas na combo ng mga bigs na nakita na rin sa Gilas. Maganda ang laro ni Kay sa kanyang 4 na unang laro sa Japan B1 B-League at inaasahan rin natin na hindi pa ito ganun kaperpekto. Nasa adjustment pa
lamang si Kai. Habang tumatagal nakakapag-adjust ang kanyang katawan sa bakbakan, lalong-lalo na sa loob ng paint, at kita naman natin na kayang-kaya ni Kai na makipag-pisikalan at kagagaling lang niya sa malalang injury sa lagay na yan. Pero kayang-kaya na nga na makipagsabayan at dikdikan sa loob ng paint. Sa ikatlong laro naman ni Kai laban sa team ng Livanga Hokkaido ay dito na siya nakagawa ng double-double na stats. Nakita rin natin ang pagiging dominant ni Kai sa loob ng paint, 10 rebounds ang kanyang nakuha at meron pa ngang 6 assists, 3 blocks at 14 points. Isa ito sa malakasang performance para kay Kai Sotto, tapos nasundan pa kaagad ng 20 points at 14 rebounds sa kanilang ikalawang laro sa back-to-back games nila laban sa team ng Livanga Hokkaido. Nandito na tayo sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ilang tulog na lang nandyan na ang laro. Halos konti lamang ang oras para sa ensayo ng Gilas, pero ang maganda nga ay hindi nagiging back to zero ang Gilas. Ito ay sa kadahilanan na cumulative ang kanilang ensayo, na iipon lamang ito dahil hindi pa bago-bago ang kanilang lineup at sistema. Patuloy lang sa pag-improve ang ating national basketball team.